Glory to God. Ay, parang mahina ho yun na. Glory to God. Palakpakan natin ng malakas na malakas na malakas ang ating Panginoon at sabihin natin, thank you, Lord. Batiin natin mga katabi natin, good morning. Good morning ho. At maraming salamat ho. We are gathered once again together with our brother Saint Charbel Macluf, praying for us and with us. And this is already our pang-ilan na ba ho nating buwan. Ito nag-start tayo ng March 22 na ganito karami. So pang-ilang buwan na? Pang-5. Sino ho ang nandito nung March? April, May, June. Wala, siyempre hanggang June lang ho, no? Siyempre tayo mga nandito ho. Maraming salamat ho. Pero sino po ang mga nagnunovena? Sino yung mga umaate ng novena natin ho ng kay Saint Charbel? So kita nyo naman ho, ano? So ilan lang ho ang nagnovena natin sa mga umaate ng novena. Na, meron po tayong bago hong pinaalala sa kanila. Pinaliwanag ko po ito noong first day of our novena. Meron akong gustong itanong sa inyo. Bakit ho kayo nandito? Pakitanong nga po yung katabi, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Siguro yung mga nasa labas at laging nakatayo at laging nasa labas, kayo ang mas magandang tanungin. Bakit kayo nandito? Hindi na kayo nadala-dala. Lagi kayong nakatayo, laging nasa labas, kasi itong mga nasa loob, alas 5 laging nandito na. Alam niyo ho, kanina napagalitan pa ako. Bakit nung nakaraan, pagdating namin, bukas na, ngayon, sarado pa. Yung isa, nautusan pa ako, kuha mo ako ng upuan, sandali po. Bakit tayo balik ng balik dito? Ako po'y humihingi ng paumanhin hanggang ngayon sa mga pagkukulang ho simula nung una pa lamang. Kaya nga nagtataka ho ako. Sa totoo lang kanina, yung aking mga kasama ho, yung mga volunteers and ushers natin, alam ko ho, minsan kayo rin sino ba naman ang matutuwa kasi na bumiyahe ka ng malayo tapos wala kang uupuan, ang init-init, wala na yung pakape, wala na yung patinapay, may tent nga, wala namang upuan. Sino matutuwa naman? Kaya naiintindihan ho namin kayo. Pero alam ho ninyo, acting mga volunteers and ushers, they really care for you. At kami po hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng upuan, ng tent. Pero ako po yung nagpapasalamat sa mga nagbigay ho na ng tent at upuan. Ganun ho yata talaga. Hanggat nabubuhay tayo, may kulang sa buhay ng tao. No matter how much you try, there is still always something missing. At alam naman ng Diyos, tinry natin. Kaya yung tanong, bakit kayo balik ng balik dito? Meron akong gustong, yung mga nandito nung nobina, lalo na nung first day, sino nandito nung first day ng nobina? Dahil mas marami yung wala, nais ko pong ibahagi sa inyo yung napakaganda hong dahilan kung bakit ho talaga siguro dito. Honestly, kinausap po ako ng kardinal, ma-share ko po sa inyo dahil tayo ay pamilya naman, no? This is the family of Saint Charbel. Walang registration fee and form. Hanggat tayo ay nagkakatipon kagaya nito, tayo ang pamilya ni Saint Charbel. At pamilya ho tayo. Nagmamalasakit. Kaya nga natutuwa ko, sabi ng volunteer kasama ko kanina, marami naghahanap ng upuan, ng tent, pero may isang nagsabi, hayaan nyo na, pagpasensyahan na natin. Okay na to. Ito yung pamilya. So, tinanong ako ni Cardinal, sabi niya, wala pang simbahan si Saint Charbel, no? Dito sa Pilipinas. Wala ho. May chapel. Pero ang simbahan, wala pa. Sabi ko, wala ho. Ako naman na-excite kasi nagtatanong siya. Baka magbigay. Sabi niya, sige, maghanap ka. Maghahanap pala. So, tulungan niyo ako magdasal ho. Ano? Magdasal tayo. Walang imposible. Amen.
Tandaan niyo ang sabi ng aking pinakamamahal na isang santa, Saint Mother Teresa of Calcutta. Anong sabi niya? If it is the work of God, it will continue. If it is the work of God, it will continue. Kaya ho kayo siguro nandito pa rin. Because this is where God wants you to be. Alam niyo kung bakit? Nung ako'y nasa Lebanon, kami po ay pumunta sa mga lugar ni Saint Charbel, kung saan siya pinanganak. Saan siya pinanganak? Beka Kafra. Isang village sa pinakamataas na bundok sa northern part of Lebanon. Are you willing to join our pilgrimage to Lebanon? May gera. Dito na lang sa Liberisa. Kahit nakatayo pa. No. Tandaan nyo, if it is the work of God, it will continue. So nagpunta ho kami sa lugar ni Saint Charbel. Yung simbahan nila, yung parish nila, parang ako po ay pinanganak sa Bacood, Santa Mesa. Ang aking parokya ay Our Lady of Fatima Parish. Doon ako bininyagan, kinumpilan, nagsakristan. So yung ganong simbahan, pinuntahan ko kay Saint Charbel, doon sa Beka Kafra. Ito yung bahay nila, konting lakad lang, parokya nila. Nandun yung kanyang baptismal font. At napakanta pa ako nila doon. Ang ganda, maliit lang ho yung simbahan, napakasimple. Alam niyo kung anong pangalan ng kanyang parokya kung saan siya bininyagan? Our Lady of the Assumption Parish. Our Lady of Assumption Parish. Kaya nung ako'y nagtatanong, bakit ba kasi dito? Kami ay pinapagalitan na. Ang liit-liit ng simbahan ninyo, kulang ng upuan, kulang ng electric fan. Ako nagtatanong din, bakit naman kasi dito, Lord? Ang dami ko namang pinagdaan ng parokyang mas malaki-laki. Why here? Because Saint Charbel is very, very, very close to Our Lady of Assumption. Ano ang tinuturo ng mahal na Birhen ng Asunsyon? There is heaven waiting for you. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, see you in heaven. Ba't parang ayaw niyo sabihin, Diyos ko, Father, hanggang langit ba naman? Kasama ko pa rin ito. Wala nang ibang pwedeng makasama. Hanggang langit ba naman? Ulitin natin sa katabi ng nakangiti, see you in heaven. See? Lahat ng gustong pumunta sa langit, pumalakpak ng malakas na malakas na malakas. And we all want to go to heaven. And that is what Our Lady is reminding us. More than anything in this world, you desire for heaven. Ano ang sabi ni Mary Magdalene? I have seen the Lord. The Lord is real. Totoong may Diyos. Buhay ang Diyos. At yun din ang pinapaalala ni Saint Charbel. Last Saturday, we were so blessed with the family of Saint Charbel Philippines team. We were able to talk to Raymond Nader, the visionary of Saint Charbel, who founded the family of Saint Charbel International. And we are so blessed to talk to him, kahit via Zoom. At napakaganda ng paalala sa amin ni Raymond. Hindi natin pinapalitan ang Diyos. Hindi tayo nagtatayo ng bagong simbahan. Never ever remove Christ in your life. At huwag mong papalitan ng Diyos ng kahit anuman at sino man sa buhay mo. Kaya kahit ganito karami, 33,000 miracles pa, at kahit maging 100,000 miracles pa, hindi yan matatapatan ng kapangyarihan ng Diyos sa tulong ni Saint Charbel. Kahit na anong relic pa ang ibigay sa atin dito, kahit na gaano pa karaming oil ang makuha mo, without God, we will never be healed. We will never be saved. Kaya anong sabi ni Raymond Nader sa amin? You know, in every generation, God gives
someone from heaven. Like for example, during the time of Teresa de Avila, during the time of Padre Pio, during the time of Saint Francis, during the time of now Saint Carlo Acutis. So bawat henerasyon, ang Diyos ay nagpapadala ng isang santo upang tugunan ang pangangailangan ng tao. At sa panahon natin ngayon, sabi nga ni Raymond sa amin, perhaps this is God's appointed time for Charbel. Although she died long time ago, 1898, 2026. How come? Because perhaps, and we believe, this is God's appointed time for Charbel. If this is God's appointed place for Saint Charbel, you are the appointed people to bring that message, to become the apostles like Magdalene. She announced the good news. At ganun din po ang daladala ni Saint Charbel. Kaya nga po, napakaganda ng imahen. Nagustuhan niyo po ba ang imahen na ito? And we bless this image. Salamat po sa ating donor. And then after ilang days lang, another image naman ang dumating ho. May nagpadala. Nandun ho sa aking opisina. So salamat po sa mga pinapadala ho ninyo. Nagbibigay ho ng mga rosaries, ng oil, ng bottles. I am just so happy how God is forming His family through Saint Charbel. Because it is in the family where real sharing, caring, loving, compassion must happen. In the family. Kaya 5 buwan na tayong ganito, ako'y umaasa at naniniwala na mas lumalalim na ang pagiging pamilya natin bukod sa pagiging deboto. Pamilya. Pamilya na kung saan marunong tayong magpasensya, magparaya, tumulong, umunawa, at higit sa lahat, marunong magpasalamat. Kung nakikita ho ninyo yung salita dyan sa harapan, kasi ilang buwan na ang 2 boxes lang sa likuran ng inyong nakikita. Petition, love offering, intention. Abangin nakakalimutan ho ninyo. I believe, tinanong ko na yung mga nag-novena. Ang tanong ko kanina, bakit kayo nandito? Marahil, sigurado ako, marami sa atin dito gustong gumaling. Amen. Ang tunay na deboto, kahit wala pa at hindi pa, naniniwala ka. Amen. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, magaling ka na. Magaling ka na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Baka sabihin niyo, paglabas ninyo, anong sabi nung paring magaling na? Masakit pa rin likod ko eh. Parang lalong sumakit eh, sa katatayo ko ng 3 oras. Anong sinasabi magaling na? Alam nyo, bilang mga pari, natutuwa ako marami tayong pari ano? Alam nyo, kagabi si Father Benji Ledesma, ang dating parish priest, ang siyang nagmisa. Isa ho siya sa mga unang paring naging deboto ni Saint Charbel, na kapag nagkikita kami, kinukwento niya sa akin kung paano siya napaniwala ni Saint Charbel. Sa pamamagitan ng pagpapagaling. Kagabi lang ho, nakapila yung mga nagve-venerate, yung after ko kasi ng Novena Mass, may veneration. Sabi nung isa sa akin, Father, may kukwento lang po siya. Hindi naman pala siya, yung katabi pala niya yung may kukwento. Siya yung spokesperson, no? Father, may kukwento siya. O sige, ano po yung umiiyak siya, Father? Talaga ho, kukwento ko lang. Yung 3 bukol ko ho, yung isa wala na, yung 2 maliit na maliit na. At sabihin sa akin isa, Father, hindi na daw po ako kailangang operahan, na wala na ho. Father, cancer-free. Pero hindi lang physical healing.
May ikinuwento rin, no? Yung isang pari, nutong nobinaryo, yung isang anak daw niya, napasaway, hindi nagsisimba. Ang ganda lang eh. Gusto ko lang ma-share. Hihiramin ko lang yung kwento. Nung dumalaw kami doon sa kanilang simbahan, nung nakapila sila para mag-venerate, yung anak niya matagal nang hindi nagsisimba, pasaway nga daw. Yun ang dinadasal niya, conversion. Alam niyo, nakapila siya papunta sa relic ni Saint Charbel. Wala pa siya sa relic, nag-text na yung anak, Nay, nandito po ako sa Baklaran. Nagsisimba po. So healing is not just about losing your cancer. Healing is not just about you being free from all the aches and the pains sa body. No. Healing is this. When we continue to believe and when we learn to believe again, this is healing. Kaya magaling ka na at galingan mo pa. Yun yung kadugtong nun. The best way to be grateful is to be generous. Learn from Mary Magdalene. Hindi niya sinolo yung good news. She ran and started to spread the good news. Si Saint Charbel, nananahimik na sa langit. But God appointed him to remind us in our time that yes, Our Lady is true. Heaven is real. And like Saint Charbel, walang masasayang sa ginagawa ninyong kabutihan ngayon. Wala. Huwag niyong pangihinayangan na gumagawa kayo ng mabuti pero nagkakasakit pa rin kayo. Tumutulong kayo pero inaaway pa rin kayo. Nagmamagandang loob kayo pero sinisiraan pa rin kayo. Gumagawa ka na ng maganda at mabuti, pero parang ang daming kulang pa rin. Ang daming problema pa rin. Mga kapatid, makinig kayo. Ang mas tignan at bilangin ninyo ay ang magagandang magagawa pa ng Diyos sa inyo at hindi ang mali at pangit na ginagawa ng ibang tao. You are too blessed to be stressed. You are too blessed to be depressed. As we continue this celebration, my dear brothers and sisters, bakit tayo nandito? At bakit kayo babalik pa rin kayo dito? Kahit kulang pa rin sana, madagdagan na ang tent, ang upuan. At sana isang araw, ipagkaloob ng Diyos ang isang lugar na Kanya pong ihahanda para sa ating Kanyang pamilya. But for now, Our Lady of the Assumption Parish is the home of Saint Charbel, where Our Lady of Assumption will always be waiting for all of us. Kaya pag kayo po ay nagpupunta dito, kahit hindi 22, tandaan ninyo, next to Mama Mary daw, si Saint Charbel ang may pinakamaraming himala na itinulong sa tao. Next to Mama Mary. So kapag nagpupunta pala tayo dito, you have the first and you have the second. Ano pang ikakatakot mo? God will always be waiting for you in this place. Amen.